The Boss Husband. Credit to the author. 1661 Grand Finale. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Problema ni Justin. Lahat ay dumating dahil hindi pa oras para sa palm. Kung oo, hindi sila darating dahil nakakalungkot. Pagkatapos ng lahat, paliwanag ni Marian. Haha. Tama na. Tumango si Desmond bilang pagsang-ayon. Hoy, Dionysus. Bakit ka nagdadabog dyan? Dalhin mo sa amin ang iyong koleksyon ng alak. Napakakuripot ni Justin. Gumagamit siya ng mababang kalidad na alak para sa party. Sa kabilang banda, nagsimulang sumigaw si Ares. Tila hindi siya nasisiyahan sa mga inuming inihain ni Justin. Agad na hindi nasisiyahan si Justin. Nagmamaktol siya habang naglalakad, ang daldal mo. Iyan ang ilang masasarap na port wine. Sa alcohol tolerance mo, sayang ang pera ko kung pagsilbihan kita Louis XIII. Seryoso, ang tolerance mo. Aalis na tayo, pero ang kuripot mo. Sok. Hindi mapakali si Ares na makipagtalo sa kanya, kaya nagpatuloy siya sa paghingi ng alak kay Desmond. Di nagtagal, opisyal na nagsimula ang party, at nagsimulang mag-chat ang lahat habang umiinom sa kanilang puso. Lahat sila ay nag-uusap tungkol sa pag-alis ng mga Diyos, tulad ng kung kailan sila aalis o kung sino ang handang umalis. Sa kabila nito, alam ng lahat na ayaw pumunta ni Dionysus, at hindi rin magbibitiw si Athena. Kaya, ang 8 pangunahing mga Diyos lamang ang aalis. 9 na taon na ang nakalilipas, iminungkahi ni Jay na magtayo ng isang spaceship para sa mga Diyos upang makahanap sila ng isang planeta upang buhayin ang puso ni Gaia. Naturally, ang mga Diyos ay sumang-ayon dito. Gaano man kalaki ang planeta ng mga tao, hindi pa rin ito ang kanilang tahanan. Ang batayan ng lahat ng iyon ay ang Little Loon ni Justin, Kunlun Mirror. Ang isang kahangahangang paggamit ng Kunlun Mirror ay ang kakayahang tumawid sa universo. Maaari itong maghanap sa isang hanay ng 12 light years at feedback sa kanila, pagkatapos ay sumailalim sa isang instant space jump. Sa madaling salita, sa tulong ng Kunlun Mirror, ang mga sasakyang pangkalawakan ay maaaring maglakbay sa mga 12 light years. Sa kabila ng katotohanan na ito ay isang napakaikling distansya sa universo, ito ay isang tagumpay na hindi maisip ng kasalukuyang mga antas ng teknolohiya ng tao. Kinilala ni Kunlun Mirror si Justin bilang may-ari nito. Hanggat ito ay nasa universo, naramdaman niya ang Kunlun Mirror at ipinatawag ito pabalik. Sa mga nakaraang taon, nakahanap si Justin ng angkop na planeta para sa mga Diyos. Sa pagkakataong iyon, kailangan lang nilang ihatid ang spaceship ng mga Diyos sa rehiyong iyon sa pamamagitan ng maraming pagsubok, pagkatapos ay ipatawag pabalik ang Kunlun Mirror. Maaaring mapunta ang mga Diyos sa planetang iyon gamit ang kanilang sariling mga kakayahan, pagkatapos ay magparami sa pamamagitan ng Mother Tree. Bagamat maaari pa ring bumiyahe si Justin para bisitahin ang kanyang mga dating kaibigan kasama si Kunlun Mirror tuwing siya ay malaya, kailangan pa rin niyang mag-organisa ng isang farewell party dahil ang distansya sa pagitan nila ay ilang daang light years ang layo. Nang halos matapos na sila sa pag-inom, biglang pumunta si Venus sa gilid niya at hinaplos ang pisngi nito gamit ang mapupulang labi nito. Justin, wala ka bang sasabihin sa akin ngayong aalis na ako? Sa sandaling iyon, naghihiwa si Justin ng isang piraso ng inihaw na baka para ibahagi sa lahat. Nang marinig niya ang tanong niya, iniling niya ang kanyang ulo at naguguluhan na nagtanong, ano ang dapat kong sabihin? Have a safe trip. Bakit gusto kong marinig iyon? Binigyan siya ni Venus ng side eye. Bigla siyang bumulong, gusto mo bang manatili ng isang gabi sa aking silid bago ako umalis? Pagkatapos magsalita ay dinilaan pa niya ang kanyang labi ng mapang-akit. Sa isang iglap, naramdaman niya ang hindi mapigil ang pag-akyat ng adrenaline. Nang hihina, nag-alinlangan siya kung tatanggapin niya ang kaakit-akit na mungkahi nang maramdaman niya ang malamig na aura sa likod niya. Saan ka mag-o-overnight? Kahit papaano, lumitaw si Marian sa kanyang kanan, may suot na magiliw na ngiti sa kanyang mukha. Sa isang tila walang pakialam na paraan, ibinuhos niya sa sarili ang isang baso ng champagne. Nagmamadaling ibinaba ni Justin ang kanyang ulo at ipinagpatuloy ang paghiwa ng karne ng baka, ang kanyang mga kamay ay gumagalaw ng napakabilis na parang mga bukal.
Nowhere. We were just saying the sky is so blue, kaya siguro pwede tayong mamasyal. Oh, ganun ba? Humigop si Maria ng kanyang champagne at sinulyapan si Venus na may masamang tingin. Umikot muli ang huli at umalis habang hawak ang wine glass niya. Habang paalis siya, nagkomento siya ng dahilan, "Athena, naiinggit ako sa iyo." Nang makaalis na siya, sumandal si Marian sa gilid ng mesa at nagtanong, "Saan ka nagpunta kagabi?" "Nabalitaan ko kay Sister Rosalie na umalis ka sa kasino niya ng maaga." "Bakit ang aga mong umuwi?" Dahil sa kanyang pagkabagot, nagbukas si Rosalie ng kasino at bar at ipinagpatuloy ang kanyang dating trabaho. Paminsan-minsan, pumupunta si Justin sa kanyang lugar. Ito ay hindi maikakailang isang masayang lugar dahil siya ay maaaring makipaglaro sa babae at dice. Nakangiting matigas, sumagot siya, "Wala kahit saan. Naglibot-libot lang ako at tiningnan ang paghahanda ng konsyerto ni Lucille." Bumalik si Lucille sa industriya ng entertainment ilang taon na ang nakalilipas, nag-oorganisa ng maraming konsyerto bawat taon. Ang kanyang mga tagahanga ay kumalat sa buong mundo. "Humph! Saka anong bango ng pabango ni Hannah sayo?" Matalim ang tingin ni Marian. Para bang nasisilayan niya ito, na nagpaparamdam sa kanya ng hubot-hubad. Malapit nang mahimatay si Justin. Nakaramdam siya ng kaba, nagtanong siya, "Mahal, paano mo nalaman na pabango ito ni Hannah?" Siya ay nasangkot kay Hannah sa nakalipas na ilang taon. Ang kanilang relasyon ay hindi hayag, ngunit nasiyahan sila sa paminsan-minsang kilig. Walang ibang intensyon si Hannah habang patuloy siyang naging executive sa kumpanya ni Marian. Kadalasan, ninanamnam niya ang buhay ng isang solong babae at magiging masaya lang kasama si Justin kapag kailangan niya. Sa pamamagitan ng mga espiritual na tabletas at paglilinang, nagkaroon siya ng kasiyasang buhay. "Humph! Sabi ni Maria na may kalahating ngiti, sa tingin mo ba hindi ko sinasadya nang hilingin ko sa kanya na gumamit ng pabango na hindi ginagamit ni isa sa atin?" Bumagsak ang mukha ni Justin. Ginawa niya pa ito. May suot na nakakalokong ngiti, sinabi niya, "Marian darling, humanga ako na nakagawa ka ng ganoong paraan." "Humanga ako. Alam ko na magkikita kayo ng aking vice-presidente, si Hanya, sa Japan, at ginawa mo ito sa Lilith of the Blood Race noong isang linggo. Ikaw at ang ina ni Jane, si Catherine, masyadong. Ma'am." Hindi na siya makapagsalita dahil ibinaba ni Justin ang kutsilyo at tinakpan ang bibig ng kamay nito. "Nakikiusap ako sa iyo, aking asawa. Mangyaring itigil ang pag-uusap tungkol dito." Nagpakita siya ng nakakaawang tingin. "Bakit hindi mo ako eye-ground? Hindi na ako magsisinungaling sa hinaharap." Hafang, hinailan ni Marian ang kanyang kamay. She glared at him as she grumbled, "Huwag mong isipin na hindi ko malalaman ang tungkol sa iyong mga gawa kapag lumitaw ang 17 at Athena habang nagpapahinga ako. Kahit na hindi ka nila makokontrol, alam ko ang lahat ng nakikita at nalalaman nila." Paulit-ulit na tumango si Justin. Naiintindihan ko. Kayong tatlo ay iisa. Kahit na ang tatlong babae ay nasa isang katawan, siya ay matutuwa kapag si Marian ang may kontrol, na labis na ikinagulat niya. Gayunpaman, kapag nasa 17 o Athena ang kontrol, mas magiging relaxed siya. Siyempre, hindi naman sa hindi niya gusto si Marian. Kaya lang, siya ang pinaka-espesyal sa kanya, kaya hindi siya nang ahas na manggulo. Kasabay nito, bahagyang gumaan ang pakiramdam niya na si Marian ang pangunahing namamahala sa katawan, kahit na ang tatlong kaluluwa ay hindi pa naghihiwalay, at wala rin siyang ideya kung paano ito gagawin. Sa loob ng isang linggo, magkakaroon ng 1 o 2 araw kung kailan ang 17 o Athena ang magkokontrol sa katawan. Sa totoo lang, nakakatuwang magkaroon ng mga ganitong, nakaka-relax, na araw. Gayunpaman, may mga pagkakataong lalo siyang nahihirapan. Halimbawa, ang 17 ay labis na nagmahal sa mga bata, na nagbibigay kay Leia ng Windfire Wheels upang paglaruan. Lahat ng gusto ni Leia, ibibigay niya ito sa kanya, anuman ang problemang maaaring idulot nito. May pagkakataon pa nga na walang pakialam ang 17 kung pumatay si Leia ng 10,000 tao gamit ang Windfire Wheels. Bukod dito, madaling mahiya si Athena kung may gagawin siyang intimate sa kanya. Nag-aalala siya na give niya ang bahay sa kanyang kabanalan.
Pagkatapos, nakaugalian niyang humingi ng pahintulot bago gumawa ng anuman sa mga araw na si Athena ang may kontrol sa katawan. Kung hindi, kailangan niyang magsimula ng isang construction company para tuloy-tuloy na magtayo ng mga bahay. Sinimulan muli ni Marian ang operasyon para sa Yellow International at nakipagnegosyo pa sa mga angkan ng demonyo, tulad ng paggawa ng mga damit para sa kanila. Sa totoo lang, ito ay kakaiba. Nag-enjoy siya ng husto, ipinapakita kung gaano siya ka-workaholic. Dahil doon, nagkaroon ng mas maraming oras si Justin para maging intimate sa ibang mga babae. Gayunpaman, palagi siyang may iba't ibang mga paraan upang masubaybayan ang lahat ng kanyang mga galaw, na lubos na humanga sa kanya. Tulad ng gusto ni Marian na turuan siya muli, nasulyapan niya mula sa gilid ng kanyang mga mata. Agad siyang nagalit at itinuro ang isang batang babae sa paligid ng edad na 7 o 8 taong gulang, na nakasuot ng puting malambot na damit na may kristal na clip ng buhok sa kanyang ulo. Noveline Gibson. How dare you? Sinong nagsabing pwede mong kainin ang glutinous rice balls ko? Iluwa mo. 1662. Ang palayaw ni Noveline ay Novi. Kailangang sabihin na may dahilan si Justin sa pagbibigay sa kanya ng pangalang iyon. Bilang anak ni Marian, si Noveline ang deradong imahe ng kanyang ina noong bata pa ang huli. Ayon kay Yuna, kambal sana ni Noveline si Marian kung 20 taon na ang nakalipas. Si Noveline, tulad ng kanyang ina, ay may napakarilag na mga tampok ng mukha at maaliwalas at matikas. Kakatwa, nagustuhan niya ang glutinous rice balls ng kagat-kagat siya ni Marian. Mula noon, nagsimulang mag-away ang mag-ina para sa malagkit na bola ng bigas, na ikinatuwa naman ng iba. Gayunpaman, hindi nabigla si Marian sa kanilang pagtawa. Pareho nilang inakala na ang pagkain ng glutinous rice balls ay isang banal na bagay, kaya't ang pakikipaglaban para dito ay makatwiran. Sa oras na humakbang si Marian patungo kay Noveline, kinain na ng huli ang kalahati ng malagkit na bola ng bigas. Sa totoo lang, hindi man lang siya nag-aalala na masakal ito, namumutla ang pisngi habang maingat na tinitingnan ang kanyang ina. Nang makitang mayroon siyang lakas ng loob na kainin ang natitirang bola ng glutinous rice, nagalit si Marian. Di ba ngayon ko lang kayo binigyan ng 2? Dapat ay nasiyahan ka sa mga iyon, ngunit naglakas loob ka pang nakawin ang akin kapag maraming tao sa party na ito. Humihingi ka ba ng pambubugbog? Ngumunguya ng rice ball, buong pagmamalaking itinaas ni Noveline ang kanyang ulo, na para bang hindi siya mapakali na makipagtalo sa kanyang ina. Mom! Mom! Nakakahiya! Humph! Hindi makapaniwalang sabi niya. Ikaw! Galit na galit si Marian kaya nawalan siya ng malay. Habang inaabot para kurutin ang pisngi ng kanyang anak, malakas siyang nagutos, pinagbabawalan kitang kumain. Huwag mong lunokan. Iluwa mo. Naririnig mo ba ako? Dahil nakadiin ang bibig ni Noveline, hindi siya makanguya, kaya tumigil siya sa paggalaw ng kanyang bibig at matigas na tumanggi na iluwa ito. Tumawa ng malakas ang mga bisita sa paligid. Nakakatuwang panoorin ang mag-ina na naglalaban para sa malagkit na bola. Sinampal ni Rebecca ang kanyang mga labi, nakaramdam ng hiya sa ngalan ng kanyang manugang at apo. Gayunpaman, alam niyang walang kabuluhan ang pagpapayo sa kanila, kaya hindi na siya nag-abala pang mag-aksaya ng hininga sa mga bagay na iyon. Hindi ito maaaring baliwalain ni Justin. Pareho silang pamilya niya. Agad niyang itinabi ang kutsilyo at tumakbo. Tinapik-tapik ang braso ni Marian, napailing siya, asawa, sinta. Huwag kang magalit. Bibilhan kita ng malagkit na rice balls, okay? Bata pa si Novi at ignorante, pero anak mo siya. Ganito ba ang pakikitungo ng mga anak na babae sa kanilang mga ina? Lalong nagalit si Marian. Well, kung normal lang ang ina. Tandang pananong. Sa kabila ng kanyang iniisip, si Justin ay maaari lamang magpatuloy sa malumanay na pagpapayo. Paano kung parusuhan ko siya ng karagdagang pagsasanay na 2 oras ngayon? Mahal, huminahon ka. Kinain na niya ito, kaya hindi mo siya mailuwa. Habang ginagawa niya ang kanyang makakaya upang sugpuin ang sakuna na dulot ng isang rice ball, isang batang lalaki na nakasuot ng kulay abong suit at isang checkered shirt na may pulang bowtie ay umiling at bumantong hininga habang pinuputol ang kanyang steak gamit ang silver cutlery. Tita Jane,
Sa tingin ko kung wala tayong dalawa sa pamilyang ito, ang pinagsama-samang IQ ng pamilyang ito ay magiging negatibong halaga. Si tatay ay nag-iisip lamang sa kanyang ibabang bahagi ng katawan, habang si nanay at sis ay magiging dummies dahil sa isang malagkit na kanin. Ang aking puso ay sumasakit ng husto, ngunit nararamdaman ko rin na mayroon akong maraming responsibilidad. Hindi tugma ang utak ng bata sa laki ng katawan nito. Kahit na siya ay tumingin na pakakaibig-ibig, siya ay nagsasalita tulad ng isang mature na tao. Nakasuot siya ng malaking black-rimmed na salamin, ngunit walang mga lente. It was just for show. Iyon ang kambal na kapatid ni Noveline, si Daslan. Kung bakit pinangalanan ni Justin ang kanyang anak na Big Head, ito ay dahil ang huli ay nagpakita ng mga palatandaan ng isang henyo mula nang ipanganak. Nakapagtataka, ang dummy na si Justin ay talagang nagsilang ng isang henyo. Dahil siya ay bata pa, si Daslan ay hindi nagpakita ng interes sa ibang mga bagay, interesado lamang na matuto mula kay Jane. Maging ito ay astrolohiya, heograpiya, kasaysayan, o filosofiya, mahal niya ito hanggat ito ay akademiko, at natutunan niya ang mga ito ng napakabilis. Hinarap ni Jane ang bata. Sa kabilang banda, pinuproblema ni Justin ang kanyang panganay na anak. Ang lahat ay dahil sa inakala ng bata na ang kanyang ama ay isang tanga, at si Jane lamang ang taong karapat-dapat sa kanyang paghanga. Bagamat dahan-daang naunawaan ni Daslan na ang kanyang hanggal na ama ay may makapangyarihang panig sa kanya, hinahangaan pa rin niya ang agham sa halip na pisikal na kapangyarihan. In short, tanga pa rin sa kanya ang kanyang ama. Pagkatapos, hinayaan siya ni Justin na gawin ang gusto niya. Hindi na niya pinilit si Daslan na magtanim basta't kasiya siya ang kanyang pagganap. Nagpakita si Daslan ng pambihirang talento sa siyentipikong pananaliksik at nagsimulang magtrabaho bilang maliit na katulong ni Jane sa pagdidisenyo ng spaceship ng mga Diyos. Marami sa mga pag-aandar ay ang kanyang mga kontribusyon, na nagpakita na siya nga ay may sobrang utak. Umupo si Jane sa tabi niya, nakasuot ng puting lab coat mula sa kanyang laboratorio. Nang marinig niya ang pahayag nito ay napangiti siya na para bang sanay na siya. Oo, sa tingin ko, matalino ka rin. Sa tingin mo ba ako ang nanganak sa'yo, pero pinalitan ka ng tatay mo? Maalalang sumagot si Daslan, iyan din ba ang iniisip mo? Sumasang-ayon ako. Kung hindi, bakit magkakaroon ng malaking pagkakaiba sa IQ sa pagitan namin ng aking kapatid na babae? Sa sandaling iyon, ang isang maliit na batang babae, na masayang kumakain ng cream cake sa tabi ni Jane, ay dinilaan ang kanyang mga labi at nagpakita ng nakakaawang ekspresyon. Humarap kay Jane, nakapout siya at nagtanong, hindi mo ba ako anak? Ayaw mo na ba sa akin? Ang kaibig-ibig na batang babae ay may ulo ng kulot na itim na buhok na may asul na mga mata at makinis na balat. Siya ang bunsong anak na babae ni Justin, ipinanganak kay Jane. Ang kanyang pangalan ay Macy. Ang pinagmulan ng pangalan ay dahil ang kanyang buhok ay kayumanggi at ang kanyang mga pisngi ay maputi at namumula noong siya ay ipinanganak. Mukha siyang bilog na tinapay. Bukod dito, ang kanyang mga kapatid ay sina Rohan at Novi, na may temang pagkain. Dahil kanluranin ang kanyang ina, hindi siya matatawag na dummy, na ang ibig sabihin ay bigas. Bagamat naging itim ang buhok ni Macy sa kalaunan, si Justin ay tamad na palitan ang kanyang pangalan. Hindi bale basta madali lang niyang bigkasan. Walang maglalakas loob na tingnan ang kanyang mga anak dahil sa kanilang mga pangalan. Nang marinig ang mga salita ng kanyang anak at makita ang kanyang kaawa-awang ekspresyon, tumawa si Jane sa katuwaan at binuhat siya sa kanyang kondangan. Nakangiting sinundot niya ang pisngi ni Macy at pinahid ang cream sa kanyang labi. Bakit hindi kita gusto? Ang cute mo at ang pinakamatino. Ang galing mong kumanta at sumayaw, at gumuhit ka pa ng mga larawan sa akin. Binibiro lang ako ni Kuya Daslan. Huwag kang umiyak, Macy. Masiglang tumango si Daslan. Kahit hindi niya sinabi, masyado pa rin siyang nagmamalasakit sa kanyang mga kapatid. Humajejek si Macy at gumapang pabalik sa kanyang upuan para ipagpatuloy ang pagkain ng cake. Hinaplos ang mga kulot na tirentas ng kanyang anak, nakaramdam ng emosyonal si Jane. Sa kabila ng pagiging kanyang biolohikal na anak, si Macy ay walang interes o talento sa agham. Sa halip, napakatalino niya sa larangan ng sining.
Dahil bata pa siya, maasikaso na siya sa mga aspeto ng sayaw, vocals, at drawing. Ang mga sayaw at mga guhit na kanyang nakita at mga awiting kanyang pinakinggan, halos lahat ay maaaring gayahin niya at makabisado sa ilang pag-aaral. Kahit na siya ay tila medyo nalilito kung minsan at mabagal, kumikinang siya sa tuwing siya ay nasa entablado, na nahihigitin ng maraming profesional na ballet dancer at artista. Karaniwan, siya ang pangalawang bundle ng kagalakan pagkatapos ni Lea. Tila minana ni Macy ang marangal na talento sa sining mula sa kanyang mga ninuno sa maharlikang pamilya. Hindi pinipilit ni Jane ang kanyang anak na sumunod sa kanyang mga yapak. Maaaring gawin ng huli ang anumang gusto niya. Ang pagkakaroon lamang ni Daslan ay sapat na. Ang mga anak ni Justin ay kanyang mga anak. Sa sandaling iyon, sa wakas ay pinaghiwalay ni Justin sina Marian at Noveline. Minsan ay hinimok niya ang lahat na kumain bago kainin ang mga tuhog ng tupa na kanyang iniihaw. Siya ay karaniwang bumalik sa kanyang dating trabaho. Biglang dumating si Lea sakay ng Windfire Wheels, hawak ang kalahating patay na tuna na mahigit 1 metro ang haba. Nang makarating siya sa dalampasigan, tuwang-tuwa siyang napabulalas, tatay. Gusto kong kumain ng sashimi. Tuwang-tuwang tumakbo si Macy nang makitang may dalang isda si Lea. Ate Lea. Pagkatapos, tinitigan niya ang tuna sa kamay ng kanyang kapatid, dinilaan ang kanyang mga labi, at tumingin kay Justin ng may pag-asa. Kung si Lea ay kailangang pumili ng paborito sa kanyang mga nakababatang kapatid, tiyak na si Macy iyon dahil siya ay isang matako na tulad niya. Macy. Para sa iyo ito. Kinuha ni Lea ang isang kabibe mula sa kanyang singsing sa kalawakan at ibinigay ito sa kanyang kapatid. Ang ganitong uri ng kabibe ay maaaring gamitin sa pagtugtog ng musika, na isang bagay na gustong kolektahin ni Macy. Nakangiting sinabi ni Macy, ikaw ang pinakamahusay, Sister Lea. Pagkatapos, lumakad si Maria na may mabagsik na ekspresyon at hindi nasisiyahang sinabi kay Lea, maraming beses ko nang sinabi sa iyo na huwag pumunta sa malalim na dagat. Malaki na naman ang mata nito. Tuna na naman ang mata. Naglakad ka na naman ba ng 300 metro sa ibaba ng lebel ng dagat? Baka okay ka lang, pero delikado kung matuto ang mga kapatid mo sa iyo. Itinikom ni Lea ang kanyang mga labi. Paprotektahan ko sila. Muling nag-lecture si Marian, hindi pa ba sapat na gulo ang ginawa mo? Noong huling sinabi ni Rohan na gusto niyang maramdaman ang kapangyarihan ng Tai Ching Heavenly Lightning, talagang tinamaan mo siya nito. Kung hindi dahil sa 2 artifact ng Defender na iniwan sa kanya ng iyong ama na nagpunas ng bahagi ng pinsala, patay na ang kapatid mo. Hindi ko sinasadya. Hindi ko nauulitin. Ibinaba ni Lea ang kanyang ulo. Wala siyang lakas ng loob na magsalita nang mabanggit ang bagay na iyon. Sa oras na iyon, natakot siya dahil sa kidlat ang balat ni Rohan. Humagulol si Roslyn, at tinamaan ng malakas ni Marian ang kanyang puwitan habang umiiyak. Kahit si Justin ay hindi nagpakita para pigilan siya. Sa kabutihang palad, sila ay isang pamilya, at alam ni Rohan na hindi lang si Lea ang may kasalanan. Kaya, walang ibang nangyari. Sa sandaling iyon, si Roslyn, na nakasuot ng pulang evening gown, ay naglakad patungo kay Marian habang hawak ang kamay ng isang lalaki. Sige na. Marian, tapos na ang bagay na iyan, at okay na si Rohan ngayon. Itigil ang pag-lecture kay Lea. Mav. Tumango ang bata. Hindi kasalanan ni Sister Lea. Ito ay dahil hindi ako nakinig sa mga salita ni tatay at masyadong nababalisa sa aking paglilinang. Sa kanyang malusog na balat at matingkad na mga mata, ang batang lalaki ay katulad ni Justin noong bata pa ang huli. Siya si Rohan, anak ni Justin at ipinanganak kay Roslyn. Ang pangalang Rohan ay nagmula sa pangalan ng pub na binuksan ni Roslyn noong panahong iyon. Naalala ito ni Justin, kaya pinangalanan niya ang bata bilang isang alaala. Noong panahong iyon, tinutulan ito ng lahat, ngunit iginiit ni Justin, na sinasabing may karapatan siyang pangalanan ang kanyang anak. Gayunpaman, kung isa sa alang-alang na ang mga anak ni Marian ay pinangalanang Novi at Daslan, itinuring ni Roslyn na okay ang tunog ni Rohan. Maaari niyang baguhin ito sa ibang pagkakataon kung kaya niyang panindigan. Si Gibson Rohan ay nahuhumaling sa paglilinang. Kung hindi dahil sa mahalagang okasyon noong araw na iyon ay nagsasaka pa siya.
Bukod pa rito, labis siyang interesado sa pag-concoct at artifacts ng tableta ni Justin. Nako, masyado siyang nakatutok sa kanila kaya hindi siya kasing galing ni Leia sa kanila. Lumapit si Justin at kinuha ang tuna sa itaas ng balikat ni Leia. Tama na. Isang masayang okasyon ngayon. Mamaya mo na siya pag-aralin. Kahit papaano, panganay naming anak siya. Bakit ba ang higpit mo sa kanya? Yun nga dahil siya ang panganay namin kaya naging mahigpit ako sa kanya. Kung hindi, spoiled siya sa'yo. Kung ako rin ang nagpakasawa sa kanya, hindi ba siya ay isang ganap na kalokohan? Inilibot ni Marian ang kanyang mga mata sa kanya. Si Justin ay awkward na tumawa at kumurap kina Leia at Macy, senyales sa kanila na tumahimik at sundan siya para kumain ng sashimi. Sa pag-iisip ng pagkain, walang pakialam si Leia sa ibang mga bagay. Hinawakan pa niya ang kamay ni Rohan, gusto niyang kumain na rin siya kasama nila. Nang makitang masayang sinusundan ng mga bata si Justin, nakipagpalitan ng tingin si Marian kay Roslyn at ngumiti bilang pagbibitiw. Ang lalaki nila noon pa man ay mapagbigay sa kanilang mga anak at magpapanggap lamang na mabagsik. Sa karamihan ng mga pagkakataon, sila ang kailangang maging masamang pulis. Nang tumalikod si Marian para sabihin kay Noveline na makipaglaro sa kanyang kapatid at kumain ng sashimi, ang eksena sa harap ng kanyang mga mata ay agad siyang napatitig. Naubos na ni Noveline ang natitirang glutinous rice balls, mukhang eleganteng habang hinahaplos niya ang kanyang bilog na tiyan at tinitigan si Marian ng mapanukso. Noveline, I swear tuturuan kita ng magandang leksyon ngayon. Ang biglaan at nakakatang na sigaw ni Marian ay umalangaw-ngaw sa dalampasigan, na sinundan ng malakas na tawanan ng mga bisita. 1663. 10 taon. Makalipas ang isang buwan, sa wakas ay umalis na ang mga Diyos sa Earth, at ang interstellar spaceship na binuo ni na Jane at Daslan ay naging isang mahusay na tagumpay. Bago iyon, si Justin, sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay ni Marian, ay nakahanap din ng puwang ng isang araw upang pumunta sa boudoir ni Christine para sa isang kalahating araw na pakikipag-fling. Ang kahangahangang lasa ng karanasan ay hindi mauunawaan ng mga tagalabas. Siyempre, kinailangan niyang magpaluhod kinabukasan, nagmamakaawa at suyuan ng asawa para matapos na ang usapin. Ipinagpatuloy ni Justin at ng mga babae ang kani-kanilang trabaho at buhay. Walang malinaw na trabaho ang lalaki, ngunit hindi iyon nangangahulugan na siya ay magiging walang ginagawa. Bukod sa pamamahala sa paglaki ng mga bata, kailangan din niyang bantayan ang pag-unlad ng buong planeta. Bagamat pinili niyang hayaan ang mga tao na harapin ng direkta ang mundo ng paglilinang noon, hindi ito nangangahulugan na tinalikuran na niya ang kanyang sarili sa responsibilidad. Sa halip, patuloy niyang kinokontrol ang mga pagbabago ng bawat puwersa. Kung mayroong sinumang tao na naglalayong hadlangan ang pag-unlad ng isang bagong sibilisasyon, hindi magdadalawang isip si Justin na patayin sila. Kung tutuusin, ang puso ng mga tao ang pinakamahirap kontrolin. Kahit alam nilang nasa panganib ang kanilang buhay, maraming tao ang hindi makakalaban sa tukso. Kasabay nito, ipinadala rin ni Justin ang Kunlun Mirror upang pangasiwaan ang bawat galaw sa outer space ng Earth. Kung ikukumpara kay Baltimore, malalaman niya kung anong mga asteroid o meteorite ang tatama sa Earth ng mas maaga. Gayunpaman, hindi niya masyadong inisip ang sitwasyon daan-daang o libu-libong taon na ang lumipas, at hindi rin siya nagmamadaling maghanap ng sinumang papalit sa kanyang posisyon. Napakabata pa niya, at kasisimula pa lamang ng kanyang buhay, kaya hindi na kailangang mag-isip ng husto tungkol dito sa ngayon. Sa halip, dapat niyang tamasahin ang kaligayahang mahirap makuha. Isinama ni Dawson Yuan ang kanyang nakababatang kapatid na si Joshua upang bumuo ng mga channel sa pangangalakal sa pagitan ng industriya ng paglilinang ng mga Zen icon at mga bansa sa kanluran, tulad ng ilang material na pang-espiritual na gamot at ilang mga paaralan ng paglilinang. Ang dahilan kung bakit niya dinala si Joshua ay dahil hiniling ito ni Justin. Gamit ang kanyang pagkakakilanlan bilang bayaw ni Justin, palaging ipinagmamalaki ni Joshua ang kanyang relasyon sa kanya, kaya kinailangan siya ni Teresa na kontrolin. Karapat-dapat na banggitin na sa wakas ay ikinasal din sina Didi at Oscar at nagsilang ng isang anak na lalaki, na naging dahilan upang medyo nanlumo si Teresa, na naging lola. Kung tutuusin, naging lola na siya. Gayunpaman, higit pa riyan, masaya rin siya para sa kanyang anak na nakahanap ng kaligayahan.
Ang dalawang magkapatid na babae, sina Karen at Karina ay naging opisyal na mga affairs officer para sa mga relasyon sa pagitan ng mga opisyal at magsasaka ng Zen Icon, mga magsasaka ng demonyo, at mga magsasaka ng demonyo. Naglakbay sila sa gitna ng mga pangunahing puwersa na responsable sa pagharap sa lahat ng uri ng mga relasyon at pagpigil sa mga salungatan. Ang Red Flame Iron Brigade ay muling inayos sa isang opisyal na establishmento, at ang ama ng magkapatid na babae, si Mark Ing, ay kinuha ang posisyon ng pinuno ng kalihim ng Zenica Cultivators Association, na naging sentro ng komunikasyon sa pagitan ng mga magsasaka at ng pangkalahatang publiko. Napag-alaman ni Jinky, na dati nang gustong pumasok sa larangan ng politika, na hindi niya gusto ang pagiging opisyal sa huli, ngunit masaya siyang sumali sa charity team ni Rebecca, kasunod ng kanyang buong taon na pangako sa pagtulong sa mga ulila. Ang sakuna 10 taon na ang nakalilipas ay nagdulot ng malaking pagtaas sa bilang ng mga ulila sa buong mundo, na higit na nangangailangan ng kanilang tulong. Paminsan-minsan ay sinusundan ni Marian ang kanyang biyenan upang mamigay ng mga gamit sa mga ampunan, alagaan ang mga bata at makipaglaro sa mga ulila. Ang lahat ay upang sanayin ang mga bata mula sa murang edad na magkaroon ng habag, at huwag kalimutan na ang kabaitan ay mahalaga gaano man sila kalakas. Bilang pangalawang in command ni Marian, ginawa ni na Melinda at Talia ang mga gawaing ginagawa nila noon, maliban na ang mga kliyenteng kinakaharap nila ay nagsisimula ng maging pangunahing puwersa. Nadama din ng mga babae na ang pakikipagnegosyo sa mga demonyong magsasaka, at mga dragon ay kawili-wili. Tanging sina Oliver, Hilda, at iba pang mga magulang ang humimok sa kanilang anak na babae na huwag masyadong makisali sa kanilang trabaho at subukang manganak ng isang bata para sa kanila ng mas maaga kaysa sa huli. Naisip din ni Justin, kaya paminsan-minsan, pumupunta siya sa 2 opisina ng kababaihan upang tamasahin ang hilig na ang opisina lamang ang maaaring mag-alok. Ginamit ni na Joyce at Jincel ang kanilang mga talento sa negosyo at teknolohiya para dalhin ang ilan sa mga high-tech na produkto na sinaliksik ni Jane sa mundo. Ang isang grupo ay naging isang high-technology-based na kumpanya na nanguna sa teknolohiya ng tao at lubos na iginagalang ng publiko. Si Joyce, ang maliit na demonyo, ay naging permanenteng miyembro din ng Demon Cultivators Association dahil sa kanyang bloodline. Ito ay walang alinlangan na paraan din para sa Demon Cultivator para makamit ang pabor kay Justin at maging mas malapit sa kanya. Sa kabutihang palad, medyo nagustuhan ni Joyce ang posisyon, kaya hinayaan niya ito. Dahil sa pagpapagaling ng kanyang 9-in Meridian, nakatanggap si Jincel ng tulong sa kanyang cultivation. Ang kanyang cultivation base ay tumaas ng mabilis, at talagang nalampasan niya si Jane, na naging pinakamakapangyarihang babae sa mga kababaihan ni Justin, bukod kay Marian nagtataglay ng pagka-Diyos. Kailangang sabihin na ito ay medyo nakakagulat din kay Justin. Si Sheila, sa kabilang banda, ay ginugol ng halos lahat ng kanyang oras pabalik sa Korea, nagtatrabaho kasama ang kanyang angkan upang bumuo at magpatakbo ng mga industriya ng paglilinang sa ibang mga bansa sa Asia, unti-unting sinakop ang higit pa sa merkado. Sa loob ng 10 taon, naging isa siya sa mga nangungunang babaeng tycoon sa Asia, nahigitin pa niya si Marian sa mga tuntunin ng kayamanan lamang. Ang 4 na lumang angkan sa Central City ay nagsimula na rin ng bagong kabanata. Si Gilmore ay naging pinuno ng pinag-isang Nigel clan ng maayos. Habang ni-restore ang puwersa ng cultivator ng Nigel clan, nagpatuloy siya sa pagiging punong ministro. Para kay Moshan, naipasa na niya ang kanyang posisyon sa kanyang anak, si Ivan, at pinalaki din ng ministro ng seguridad ang saklaw nito sa pagdaragdag ng mga miyembro ng cultivator. Ang pinuno ng angkan ng Dawson ay ibinigay pa rin kay Harris Dawson. Hindi talaga interesado si Teresa na ipaglaban ito. Kung tutuusin, nakakapagod talaga para sa isang babae ang maging pinuno ng isang angkan. Gayunpaman, kinailangan ni Gavin na pansamantalang ibigay ang posisyon ng pinuno ng angkan ng Gibson kay Parley. Si Parley ay naging commander-in-chief ng muling itinatag na hukbo ng Zenica at muling naging abala, dahilan upang magreklamo si Rebecca na hindi niya ito makikita sa loob ng mahabang panahon. Nanatili si Gavin sa bahay at ginugol ang kanyang mga araw sa pakikipaglaro sa kanyang mga apo sa tuhod, na tinatamasa ang kanyang buhay sa pagre-retiro.
Paminsan-minsan, binibisita siya ni Sonny Ang at nag-uusap ng kalahating araw kahit na walang nakakaalam kung ano ang kanilang pinag-uusapan. Bagamat halos magkasing edad lang sila, palaging nararamdaman ni Justin na ninanakawan ng duyan ni Gavin. Bilang karagdagan, si Justin ay hindi naniniwala na si Duncan ay naging presidente ng Zen Icon Cultivators Association, at siya ay isang ranggo sa itaas ng Mark Inc. Collins. Ang katotohanan na nahawakan ni Duncan ang posisyong iyon sa kabila ng kanyang murang edad ay iniuugnay sa nagbitiw na suporta ni Justin. Noong araw na iyon, nilinlang ni Duncan si Justin na kumain muli ng noodles, ngunit lumabas na may ilang bigwigs mula sa cultivator circle, kabilang sina Quentin, Servius, at Octavius Brown, na kumakain ng noodles ng magkasama. Sinabi ni Duncan kay Justin na patunayan siya. Dahil suportado siya ni Justin, natural na walang lakas ng loob na magsalita ang ibang mga magsasaka. Hindi tumutol si Justin noon. Naobserbahan niya ang mga bagay-bagay pagkatapos pahintulutan si Duncan na maupo sa posisyong iyon at natuklasan niyang may kakayahan siyang pamahalaan ang asosasyon sa maayos na paraan at alisin ang mga unang pagtutol. Mabilis na mapapabuti ang cultivation base ni Duncan sa kanyang tulong. Naniniwala si Justin na sa hinaharap, magkakaroon din si Duncan ng tunay na sapat na paglilinang upang kumbansihin ang lahat sa asosasyon. Sa pagsasalita tungkol kay Quentin, kailangang banggitin si Mila. Ang babaeng iyon ay darating at hahanapin si Justin at ang mga bata paminsan-minsan, at napakahusay niyang nakipaglaro kay Leia at sa iba pang maliliit na bata. Para siyang hari ng mga bata. Siyempre, ang pangunahing bagay ay akitin si Justin upang hindi niya maiwasang magkamali balang araw. Matapos ang muling pagtatayo ng angkan ng law, ang biolohikal na ina ni Mila, si Lourdes, ay naging matriarch at ang tunay na boss sa angkan. Nakakabigla, si Quentin ay naging henpecked, nakikinig sa lahat ng sinabi ni Lourdes dahil sa pagkakasala at pagmamahal. Ayaw ni Lourdes na maging asawa ni Justin ang kanyang sariling anak pagkatapos na maging asawa niya ang kanyang disipulo. Sa makatuwid, hindi siya sumuko at inutusan si Justin na huwag hawakan si Mila, at hayaan siyang maging miyembro ng Gibson clan. Talagang walang problema si Justin doon. Kahit na si Mila ay mapang-akit at mapang-akit, hindi siya nang ahas na makipagkulitin sa kanya dahil kay Marian. Gayunpaman, hindi napigilan ni Lourdes ang kanyang anak na babae, dahilan upang madalas itong magpakita sa kanya. Paminsan-minsan, nakabikini pa siya at tumakbo sa dalampasigan, na sadyang hindi makatao. Naramdaman ni Justin na sandali na lang bago niya nabigo na pigilan ang kanyang makahayop na paghihimok. Sakit ng ulo sa kanya. Ang dalawang hanay ng mga tagapag-alaga, sina Joven at Elsa ay muling nagtago pagkatapos umalis ang kanilang Panginoon, si Baltimore. Pareho silang nagsumikap patungo sa Yuching Heavenly Lightning Realm, hindi binibigyang pansin ang mga makamundong gawain. Sabi nga, ang mundo ay napakapayapa at masigla na talagang wala nang dapat pakialaman. Bago nila namalayan, isa na namang tradisyonal na pagdiriwang ng Zen Icon, ang bagong taon ng Zen Icon ay sumasapit na sa kanila. Upang ipagdiwang ang ika-10 anibersaryo ng sakuna, at upang pasalamatan ang mga Zen Icon cultivator na pumatay ng mga demonyo at nagpapanumbalak ng kapayapaan at kaayusan sa mundo sa nakalipas na 10 taon, ang pagdiriwang ay ipinagdiwang sa lahat ng mga bansa. Inanunsyo ng United Nations na ang Noah's Ark, na dating ginawa para sa santuwaryo, ay ginawang isang higanteng sasakyang pangkalawakan para sa paggalugad ng kalawakan at lilipad sa kalawakan sa bagong taon upang subukang tuklasin ang mga posibilidad ng interstellar migration. Lahat ng mga lahi sa Earth, lahat sila, ay halos mapuno ng emosyon. Ang panahon ng kasaysayan ay naging isang bagong makinang at maluwalhating pahina. 1664. Stonegate, Paradise Villas. 9 na taon na ang nakararaan, ang high-end na residential area na ito ay ibinigay ng gobyerno ng Zenica kay Justin at sa kanyang asawa bilang isang regalo upang masiyahan. Nagpadala si Maria ng isang construction company para i-renovate at i-refurbish ang buong lugar at ang lugar na ito ang naging bagong base ng pamilya Gibson sa Stonegate. Dahil kailangang magtrabaho si Marian ngunit pinilit pa rin niyang ipadala ang mga bata sa Cultivator Academy, para makihalubilo sila sa kanilang edad, ang buong pamilya ay mananatili rito halos lahat maliban sa weekend.
At syempre, may mga silid para sa iba pang mga babae upang maaari silang pumunta at manatili anumang oras. Ayaw ni Justin na magkaiba ang pakiramdam ng mga bata sa isa't isa sa kabila ng pagkakapanganak sa iba't ibang ina, kaya lahat sila ay pumapasok sa paaralan at naglalaro ng magkasama. Kasabay nito, ang pagpapaalam sa mga babae na manatiling malapit sa kanya ay mas maginhawa para sa kanya na gawin ang kanyang multiplayer na aktibidad, kapag kailangan niya. Sa kasamaang palad, si Marian ay nag-aatubili na lumahok dito. Bagamat hindi niya masyadong paghihigpitan si Justin dahil sa katotohanang mamamatay siya para sa kanya, iginiit niyang huwag lumahok. Nang maglaon, hindi na naglakas loob si Justin na banggitin pa ito dahil nag-aalala siya na kapag nagkataon na lumabas si Athena nang wala saan, malamang na gumuho ang kanyang bahay. Ito ang unang araw ng trabaho pagkatapos ng Zenaika New Year. Ang sikat ng araw sa umaga ay parang mainit at pinong palad, marahang hinahaplos ang pisngi ni Justin. Bahagyang inunat ni Justin ang kanyang katawan at unti-unting bumangon sa kama. Tumingin siya sa tabi niya at si Marian ay bumangon na gaya ng dati. 6:30 pa lang ng umaga gaya ng ipinapakita sa orasan. Hindi talaga marunong mag-enjoy ang babaeng ito. Umiling si Justin at ngumiti. Hinailan ni Justin ang kumot at wala siyang suot. Kahapon ay pinaglaruan niya ang kanyang asawa hanggang hating gabi at niyakap ito upang matulog ng hindi naliligo at nakasuot ng pijama. Nagsuot lang ng boxer si Justin at lumabas ng kwarto. Sumandal siya sa hawakan at tumingin sa baba sa dining hall. Eto Leia, ito ay eel noodle sa prawn broth na gawa ni Lola Wang. Si Yuna ay nakasuot ng kanyang apron habang naglalakad palabas ng kusina. May dala siyang mangkok ng noodle sa kanyang kamay at inilagay ito sa harap ni Leia na nakangiti. Kanina pa naglalaway si Leia at sumisid sa bowl ng noodles. Nakangiti siya habang umiinom ng isang subo ng sopas habang nakataas ang bowl. Sinundan ni Marian mula sa likuran ang isang plato ng strawberry cheesecake at inilagay ito sa harap ni Noveline, pagkatapos ay naglagay ng isa pang plato ng pritong itlog sa harap ni Daslan Gibson. Nang makita ang kanyang panganay na anak na babae na masayang kumakain ng kanyang eel noodles, walang magawang sinabi ni Marian kay Yuna, "Wang ma, masyado mo nang pinapalayaw si Leia sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng kahit anong gusto niyang kainin, pati na ang madaling araw." Hehe, hindi naman big deal, ibigay mo na lang sa bata kung gusto niyang kainin. Wala namang ibang hilig si Leia kundi kumain, di ba? Hindi ito pinansin ni Yuna at ngumiti ng malawak nang makita ang bata na masayang kumakain. Bumantong hininga si Marian at inilagay ang isang kamay sa kanyang balakang at hinawakan ang ulo ng kanyang anak gamit ang isa pa. The best si. Marunong siyang sumunod sa balancing dieta at kumakain lang ng itlog at uminom ng gatas sa umaga. Dinilaan ni Daslan ang gatas sa kanyang mga labi at seryosong sinabi, ito ay dahil kapag ang isang tao ay nabusog, ang digestive system ay mangangailangan ng mas mataas na metabolismo, at ang karamihan sa dugo ay ibibigay sa system at mababawasan ang supply sa ibang mga organo. Sa madaling salita, ang utak ay papasok sa isang mahinang kakulangan ng oxygen na estado. Bilang isang responsableng siyentipiko, hindi ko hahayaang maging mapurol ang aking utak. Sabi ni Daslan habang lumingon kay Marian, Inay, pwede bang itigil mo na ang paghawak sa ulo ko? Hindi na ako bata. Nawala ang ngiti sa mukha ni Marian. Hinahamon lang ba ako? Nahihiya niyang tinanggal ang kamay niya. Anong kalokohan ang sinasabi mo, matanda ka na ba kung hindi ka bata? Pagkatapos ay tumingin siya kay Noveline sa kabilang panig. Ginagamit ng kanyang nakababatang anak na babae ang kanyang tinidor at kutsilyo upang tamasahin ang bawat kagat ng kanyang cheesecake tulad ng isang eleganteng prinsesa. Novi, bakit ang bagal mo pa kumain? May late ka na sa school. Sinabi ni Marian na hindi nasisiyahan. Bumaling si Noveline ng matikas at bumantong hininga, Nanay, sinabi mo sa akin na maging isang babae. Hindi dapat lumamon ng pagkain ng isang babae kung hindi, magmumukha akong bastos. Hindi ka gaanong masunurin noong kumakain ka ng rice balls kahapon. Agad na na-trigger si Marian at nagsimulang makipagdebate sa kanyang anak na babae. Si Noveline ay hindi alam kung paano tutugan at ipinakita ang kanyang maliit na dila kay Marian ng bastos. Dahil dito ay napatigil si Marian at hinawakan niya ang kamay ni Yuna at sinabing, Wang ma, tingnan mo.
Likas ba nakaaway ko ang batang babae na ito? Paano niya ako kakausapin ng maaga sa umaga? Ano ang gagawin niya kapag tumanda na siya? Anong gagawin ko ngayon? Natuwa si Yuna. Sa kanyang mga mata, si Marian ay bata pa rin at tanging ang kanyang ulo lamang ang kanyang naitango ng walang sinasabi. Sanay na siya sa mga ganitong sitwasyon. Ibang-iba si Novi sa kapatid niya, sarili niyang negosyo lang ang iisipin ni Leia dahil ayaw niyang makisali o gagawa na lang siya ng kalokohan. Ngunit si Novi sa kabilang banda ay gustong i-trigger ang kanyang ina at hindi kompromiso, ito ay talagang kawili-wili. Si Justin na nakatingin sa eksena sa itaas ay hindi napigil ang tumawa. Agad na tumalikod si Marian at pinandilatan si Justin. Anong tinatawa-tawa mo dyan? Magsuot ka ng damit kung puyat ka. Sa tingin mo ba maganda ka kapag nakatayo ka dyan na naka-underwear lang? Agad namang tumango si Justin habang tumatawa. Bago siya bumalik sa kanyang silid, binigyan niya ng thumbs up si Little Novi. Pagbalik sa kwarto, hindi siya nagmamadaling bumaba at nag-enjoy siya sa mainit na paligan. Paglabas niya ng banyo, pinapasok na ni Yuna ang mga bata sa paaralan. Sa katunayan, naroon siya upang subaybayan ang mga bata, sa takot na makatakas sila sa paaralan. Bumalik na si Marian sa kwarto at nakabihis na. Nakatali ang kanyang buhok at nakasuot siya ng magagaling at nakaistilong asul na suit jacket para sa lugar ng trabaho, isang puting lace-trimmed shirt, isang itim na maikling palda na may hip wrap sa mga tuhod, at ang kanyang pares ng balingkinitang mga binti ay umindayog sa harap ni Justin. Nang makitang papaalis si Justin, inilagay ni Marian ang set ng mga damit sa kama para sa kanya at pumunta sa dressing table para hanapin ang kanyang mga accessories. Habang abala sa kanyang trabaho, sinabi niya kay Justin, "Mahal, sa tingin mo ba ay pumasok na ang ating Novi sa panahon ng pagiging mapanghimagsik? Ngunit hindi ba tama, hindi ba dapat maging rebelde ka hanggang sa pagbibinate?" Well, ang pagiging isang magulang ay hindi madali. Dati iniisip ko na ang mga bata ay dapat maging cute, ngunit ngayon ay sumasakit ang ulo ko kapag naiisip ko ito. At naroon ang bawat araw na tumatakbo sa kanyang mga dato, kung ang kanyang mga kaibigan ay malapit sa kanya. Nanay. I wonder kung pinapakain siya ni Jay ng kahit anong gamot, paano magkakaroon ng ganyang bata? Ano ang ginagawa mo? Sa isang iglap, nakapulupot na ni Justin ang kanyang mga braso sa baywang ni Marian at ang kanyang mainit na katawan ay nakasandal sa kanyang likod. Mabilis na pumunta ang kamay ni Justin sa mga taluktok sa kanyang dibdib at marahang hinimas ang malambot at talbog na laman. Agad na namula ang mukha ni Marian at kumikinang ang kanyang mga mata dahil sa sobrang komportable niya. Honey, huwag na tayo, kailangan ko nang magtrabaho. Mahal kong Marian, wala akong kasalanan ngayon. Nilapit ni Justin ang kanyang mga labi sa kanyang mga tainga at sinabing, "Hindi ba sinabi ko sa iyo na huwag masyadong banggitin ang tungkol sa mga bata sa umaga?" Sa sandaling nagsimula kang magsalita tungkol sa mga bata, napansin ko kung gaano ka kaakit-akit bilang isang ina. Ay, titigil na ako sa pagsasalita, okay? Marahan na pakiusap ni Marian. Hindi, huli na. Napangiti si Justin, ang mga lalaki ay ipinanganak na nauuhaw sa umaga, at naglalakad ka sa harap ko na nakasuot ng ganyang damit, kumukulo na ang dugo ko. Habang nagsasalita siya, bumaba ang kabilang kamay niya sa butones ng palda niya at tinanggal iyon. Pagkatapos ay ipinasok niya ang kanyang kamay sa sensitibong bahagi ng babae at sinimulan itong asarin tulad ng karaniwan niyang ginagawa. Alam ni Maria na hindi siya makakatakas. Kapag na-stimulate na ang kanyang lalaki, kahit anong gawin niya, hindi niya ito mapipigilan at hinding-hindi siya makontento. 30 minuto lang, huwag mo nang hawakan, maaari lamang ikompromiso ni Marian at makipagdeal kay Justin. Paano kung 40 minuto? Nagmamakaawa si Justin. Hindi, 30 minuto lang. Giit ni Marian. Kinagat ni Justin ang kanyang mga ngipin. Whatever it is, just do it, baka makalimutan niya ang oras habang nag-e-enjoy siya. Binuhat niya ang matambok at balingkinitang katawan ng kanyang pinakamamahal na asawa at inihagi sa malaking kama. Agad na sumugod si Justin at ayaw maghubad ng masyadong maraming damit sa kanyang katawan. Itinapon lang niya ang coat, at saka tinanggal ang mga butones sa dibdib niya. Itinulak palayo ang bra, nanginginig na lumundag ang isang pares ng mataba at matitibay na puting snow peak,
ibinaon ni Justin ang kanyang ulo, at ang kanyang mga labi at dila ay pinipisil ang mga basang marka sa pinong suot ng may kasiyahan. Si Marian ay unti-unti ding nakapasok dito at nagsimulang halikan si Justin habang nagpapakawala ng ilang hums. Huminga ng malalim si Justin, itinaas ang baywang ng babae, tumalikod, hinayaan ang matikas at matambok na puwete na humarap sa kanya, at itinaas ang maikling palda, inilantad ang itim na lace na panloob na panloob. Sa pagtingin sa magandang lugar na lumubog sa gitna, may isa pang nakaumbok na lugar, at ang bahagyang nakakahiyang likido ay tumutulo na parang naamoy na ni Justin ang isang halimuyak na itinago ng mga hormone. Isang masamang ngiti ang lumitaw sa mga sulok ng labi ni Justin, pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kamay at inilapag ito ng maayos. Sampal. Isang malutong na tunog ang naging dahilan upang si Marian ay nagpakawala ng sama ng loob. Talagang itinaas ni Justin ang kanyang kamay at sinampal ng ilang beses ang kanyang puwitan, na gumagawa ng tuloy-tuloy na tunog ng laman. Nang makitang namumula ang nababanat at matambok na puwitan, ibinaba ni Justin ang kanyang ulo at hinalikan ito ng ilang beses, at natawa siya sa sarili habang napakalapit na niyang kagatin ang mga ito. Lumingon si Marian na namumula ang mukha. Sinampal mo na naman ang puweten ko. I dare you to do the same when Athena comes out. You little coward. Mahilig ka lang mangbuli sa akin ha. Matagal nang sinabi ni Justin kay Marian na ang dahilan kung bakit gusto niyang sampelan ang kanyang puwitan ay dahil palagi niyang pinangarap na igulong ang damit ni Athena para sampelan ang kanyang puwitan. Sa huli, si Athena ay si Marian, na nasiyahan sa pagnanais ni Justin. Noon lang ay sinampal niya ang puwete ni Athena, hindi niya napigilan ang sarili na nahihiya, dahilan para diretsyong gumuho ang kwarto sa Central City, na naging dahilan upang hindi na maulit ni Justin. Ngunit, maaari niyang sampelan si Marian imbes na si Athena, dahil pareho silang tao. Sapat na siyang nasiyahan sa pag-imagine sa kanya bilang si Athena. Siyempre, hindi naman talaga siya nataman, cute na sampal lang. Malakas ang tunog ngunit hindi naman masakit, paano siya papayag na pasakitan siya? Hey my dear Marian, ayaw mo ba na sinasampal kita ng ganito? Nakakatuwa, no? Kinindatan ni Justin ang babae. Kinagat ni Marian ang kanyang mga ngipin at pinagalitan ang lalaki sa mahinang boses, walang hiya. Ngunit hindi niya maitago ang katotohanan na nagustuhan niya ito, lahat ay makikita sa kanyang mga mata. Sa wakas, inilabas ni Justin ang kanyang baril, tumalikod at niyakap ang katawan ng babae, at sinaksak ang basa at nababanat na espasyo mula sa likuran. Sa sandaling iyon, ang pagtaas ng tubig sa tagsibol sa malaking kama at ang malambing na tunog ay dumaloy sa paligid ng silid. Si Justin ay parang isang halimaw na hindi mapapagod at paulit-ulit na dinadala ang mga alon sa katawan ng babae. Mula sa kama hanggang sa sahig, hanggang sa dresser, nag-iiwan ng pink na bakas ng dalawa kung saan-saan. Sa huli, nakalimutan din ni Marian ang oras at pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay nagpadala si Justin ng heatwave sa kanyang katawan. Ang mga magagandang bagay ay laging may katapusan. Habang humihingal siya ng matagal, napagtanto ni Marian na kailangan pa niyang magtrabaho. Bumangon siya at tiningnan ang oras at agad na nagalit. Ikaw ang may kasalanan ng lahat. Isang oras akong late. Mabilis siyang gumapang papunta sa lalaki at nagsimulang magbihis at inalis ang amoy sa katawan nito habang pinapagalitan ito. Ngunit si Justin ay hindi nag-abala tungkol dito at nahiga sa kama habang nakatingin sa babaeng nagngangalit na may ngiti, ang kanyang mga mata ay puno ng kahinahunan at kasiyahan. Nang papalabas na ng kwarto si Marian pagkatapos mag-impake ng kanyang mga gamit, pinigilan siya ni Justin. Maghintay. Nakatalikod siya habang hawak ang bag niya. Ano na ngayon? Naglakad si Justin sa harap ng babae, kalahating hubad, umiling-iling na tumawa, inabot ang dibdib ni Marian, at tinanggal ang isa sa mga butones ng babae. Pipigilan lang sana siya ni Marian ngunit napagtanto niya kaagad na nag-o-overthink siya. Malamang, mali ang nabote niya dahil sa sobrang pagkabalisa niya. Ang araw ng taglamig ay umiinit sa oras na ito, at nakaproject sa gilid ng lalaki ang mukha sa pamamagitan ng malalaking salamin mula sa sahig hanggang sa kisame na bintana. Tinitigan ni Marian ang lalaking nag-aayos ng kanyang mga butones, siya ay nakatutok at mapagmahal. Sige.
Tumangala si Justin at hinawakan ang pisngi ng kanyang asawa pagkatapos ay malumanay na sinabi, sige at simulan ang trabahong gusto mo. Kinusat ni Marian ang kanyang mga mata at biglang ibinuka ang kanyang mga braso at kumapit sa leeg ni Justin pagkatapos ay hinalikan siya sa kanyang labi. Ito ay kasing tamis ng pulot. I love you so much, honey, masayang ngumiti ang babae at ang mga mata niyang punong-puno ng kahinahunan na naipon sa mga panahon. Saglit na natigilan si Justin, at sa sumunod na segundo, natural na pumulupot ang kanyang kamay sa payat na baywang ng kanyang asawa, na nagpapakita ng matingkad na ngiti na parang bahaghari na namumulaklak pagkatapos ng bagyo. Mahal din kita, mahal kong magandang pangulo. Ang sa paglipas ng mga taon ng Earth ay naging mapayapa at napuno na kasaganaan. Wakas. Sana po nagustuhan nyo ang kwentong ito. Sana po ay nagkaroon kayo ng kasiyahan, or nabawasan ang stress sa work nyo. Shoutout po sa ating masisipag na OFW mga security guard or anuman work nyo, at salamat po sa mga nag-donate at mga sponsor para matapos ang kwentong ito. At ito po ang inyong mahirap na master laging nagsasabi na, sa buhay natin laging may higit na mas malakas sa atin kaya lagi po tayong mapagpakumbaba. At salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.